Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpaunlak ng panayam si Vice President Sara Duterte matapos siyang magbitiw sa gabinete bilang Education Secretary. At nakatutok si Marisol Abdraman, exclusive. Nag-enjoy daw sa panunood si Vice President Sara Duterte sa championship game ng basketball bilang bahagi ng pagdiriwang ng Duo Festival sa Davao City. Pagkatapos ng laro, nagpaunlak din siya ng selfie sa mga player. Ito ang unang public appearance ng Vice President simula nang i-anunsyo niya ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng DepEd noong nakaraang linggo. Sa ngayon, tuloy... Ito, may exclusive si BP Sara. Naku, BP Sara, magpa-exclusive ka sa SMNI. Naku, delikado ka dyan. Siguro naman, amoy mo yung amoy namin, di ba? Abogado to si BP Sara. Amoy mo yung naaamoy namin. Amoy mo yung naaamoy ng mga viewers namin. Ha? Naku, sa SMNI ka ba pa-interview? Naku, delikado ka dyan. Pero ito kinaganda niyan. May exclusive interview po si BP Sara at ito ay magandang senyales na nagsisimula. Tandaan nyo po, matipid sa interview si BP Sara. Magandang senyales na to. Ito, simula na. Tuloy raw ang kanyang trabaho habang wala pa siyang kapalit. Nalulungkot daw siya sa kanyang pagbibitiw sa DepEd. Yung pagpunta ko sa mga schools, pakikipag-usap ko sa mga estudyante at pakikipag-usap ko sa mga guro. Minahal ko talaga yung trabaho ko kaya nalulungkot ako. Personal daw niyang iniabot ang kanyang resignation letter kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito, ano naman kaya sinabi ni Marcos sa kanya? Ito, maganda yung ginawa niya. Personal niyang inabot yung kanyang resignation kay Marcos. And until now, walang komento si Marcos sa kanya. Hindi, no? Meron namang komentaryo si Marcos sa kanya? Meron man lang official statement? So, ibig sabihin, alam na alam niya, hindi niyo maitatanggi na alam ni Marcos yung resignation niya. Personal, professional ang pagkakayari ni BP Sara dito. And yet, hindi sila umakto at sumagot ng professional. Tahimik pa rin. Pumunta ako sa opisina ni Pangulong Marcos at sinabi ko sa kanya, dala ko yung resignation letter ko. And maayos naman yung kanyang pagtanggap and maayos din yung pagtapos ng aming pag-uusap. Pero kumusta nga ba ang relasyon nila ng Pangulo? We are still friendly with each other on a personal level. Yon ang matinding binanggit doon. We are still friendly to each other in a personal level. Yon. Talagang politika, magkakahiwalay na po talaga si BP Sara. Yung statement na yan, parang halimbawa may kaibigan ka, nag-Marcos, magkaibigan pa rin kayo in a personal level. Pero sa political, talo-talo na tayo. Brad, nag-Trillanes ka. Tignan mo naman tinatarantado niyang tao na yan. Ha? Dinimanda pa niyan si Banat Bay, tapos kakampi ka dyan kay Trillanes. Papabayad ka dyan. Di ba? Pero magkaibigan pa rin tayo in a personal level. Parang ganun. Pero sa political, talo na tayo. Diba? Ba't ka na? Sa dami naman ng politiko, kabobo mo naman. Si Trillanes pa yung susuportahan mo. Yan pa ang lagi niyong balita. Ano ba naman napasok sa utak nyo? Wala tayong pinapangalanan, wag nyo nang pangalanan ha. Ngayon, may sinasabi pa. Para siraan si Roque, yun pa ang vlog. 8 beses daw na dinala niya yung pogi kung saan-saan. Tingnan nyo. Talagang makatrillanes ang animal. Paninira kay Roque yung ginagawa. Ano naman ngayon kung 8 beses niyang nakasama yung pogi? Kahit pa gawin nating 10, kahit gawin ba nating 20, may kinalaman ba yan sa presyo ng bigas? Politiko ba si Roque? Bahala siya kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. Bakit pinakikialaman ninyo yung pagsama niya sa pogi? 2 years ago na niyan. Bakit move on naman kayo mga animal? Ang tagal-tagal na yung mga yan eh. Kaya yung sinasabi ko, mga vloggers, kailangan taas naman natin yung antas ng vlogging. Pambihira kayo. Ano yung political vlogger ka? Chismis yung laman ng content mo. Andan tarantado. Diba?
Huwag niyo nang pakialaman, inggit ata kayo kung may pogi eh, kasama. Maayos naman daw siya sa kabila ng samot-saring reaksyon sa kanyang pag-alis sa gabinete. Hindi ko na kinonsider yung reaction ng mga tao. Kinonsider ko lang kung ano yung mas makakabuti para sa Department of Education. Hindi raw niya kinukonsulta ang kanyang desisyon sa kanyang Eto si VP Sara, yung kanyang pagre-resign, sinabi niya na iniisip niya lang yung sitwasyon ng Department of Education. Alam nyo kasi ganito yan. Alam naman natin, no? Hindi lang sa administrasyon ngayon. Siguro, no? Pero meron tayong nakakabalita. Ang style po dyan, hindi kanila tatanggalin. Pipilitin kanilang mag-resign. Ito hindi ko nababanggitin. At wag nyo akong pilitin na idemanda para i-reveal ko yung source. May nakakausap po akong sekretary. Ang style nila dyan, hindi nila pasasahurin yung tao niya, ilan yung tao niya, para ikaw ay mag-resign. Hindi po si VP Sara, ibang sekretary ito. Dahil hindi nila type punta ng Davao. Hindi nila type na ang loyalty ay na kay Duterte. Pero hindi kanila tatanggalin. Mga weak. Wala silang strength para tanggalin ka. Ang bawi nila para ikaw ay mag-resign, yung mga tao mo iipitin, hindi sasahuran. Hindi ka ngayon makakagalaw. Hindi ko sinasabing yan ang ginawa kay BP Sara. Ang punto ko lang, posible ganyan ang ginawa kay BP Sara. Iipitin ka, hindi pa sasahurin yung tao mo. Wala kang budget, paano patatakbuhin yung DepEd? Gipitan po ng pera nangyayari ngayon. Pag sip-sip ka, may proyekto kang maiuwi doon sa iyong syudad. Pero pagka ikaw ay kontra kay Tamba, wala kang mauuwi proyekto doon sa iyong group, sa iyong syudad. Iipitin ka. Posible ganyan ang ginawa kay BP Sara. Kasi ganyan po ang ginagawa nila sa ibang sekretary. Kaya ang sinabi ni BP Sara dito, ang linaw, ulitin natin ha. Iniisip niya yung DepEd. Reaction ng mga tao, kinonsider ko lang kung ano yung mas makakabuti para sa Department of Education. Ayun, iniisip ko lang yung ikakabuti ng DepEd. May laman po yan. That is very possible. May gipitang nangyari. Kawawa. Ikaw ang tao dyan sa DepEd, hindi ka sasahod. Type nyo? Anong gagawin mo? Being a leader, sacrifice ka. Halimbawa lang magsa-sacrifice ka, alis ka na lang para sumahod yung tao mo. Hindi po ako nag-iimbento, kinwento po ito ng sekretary, hindi lang ako mahilig mag-name drop. Pero mukhang alam nyo kung sino tong sekretary na to. Dating sekretary. Kaya labanan ngayon, lintik, pera-pera. Alam na alam nyo naman, ang daming pumupuri ngayong vlogger kay Tamba. Ano yan? Dahil meron sila talaga nakikitang kapurihan sa kanila? Ang daming naninira kay Sara. Sa tingin nyo, organic yun? Hindi. Ganun yun. Alam kong napanood nyo na sa ibang vlog. Lantara ng pangre-recruit ng mga vloggers. Panuorin nyo na lang sa iba. Hindi ko naman kasi, sabi ko sa inyo, hindi ko hilig yan ganyan. Pero alam nyo naman, di ba? Lintik ang bayaran ngayon. Eto, kaya sinasabi ko, ang hirap po ng laban natin sa 2025. Kakalat to. Ang korupsyon tataas, kakalat to. Ekonomiya natin babagsak. Abangan nyo yan sa eleksyon ngayon. Kaya po, pupuntahan ko tong issue na ito. Kailangan natin ng numero sa Senado. Ang Kongreso, hawak na yan ni Tamba. Wala na tayong magagawa dyan. Okay? Unless, pagdating sa 2025 election, mapalitan niyang mga yan. So, sa Senado, kailangan natin. Kaya ito, pakiusap ko. Magkaisa po tayo na iboto natin yung talagang alam natin
ay maka-Duterte. Ito po, hindi nawala, Akala ko na-download ko pero hanapin niyo na lang. Lumabas naman sa balita ito. So this is public knowledge, hindi po tayo nagfi-fake news. Kasi ugali ko ipakita para may ebidensya. Hindi po tayo nagfi-fake news. Sinabi ni Tatay Digong, ayaw niya nang tumakbo sa Senado. Okay? Ayaw niya na, hindi na siya tatakbo. Ngayon nababawasan tayo. Kaya suportahan natin yung mga senador na talagang alam natin maka-Duterte. Na wala na si Tatay Digong. Sa katunayan, nung nag-meeting po kami sa Davao noon, yung kasama namin sila Dr. Badoy, sila Attorney Trixie Banateros nandun. Iyan po ang tanong. Yan ang sinabi na kay Tatay Digong at sinabi niya, ayaw ko na. Kung sakali man, mayor, mamaya puntahan natin yung issue na yan. Mayor po ang aking tatakbuhan. Pero kung po pwede nga, magre-retiro na ako, pahinga na ako. Pero ayoko sa Senado. Sinara niya na yun. Ha? Alam mo, talagang pinakikiusapan siya doon ng mga kasamahan namin. Ulitin ko, hindi ko napapangalanan. Pinapakiusapan siya, paano naman kami, Tatay Digong, iiwanan nyo kami sa ganitong sitwasyon? Nakikita nyo naman ang nangyayari. Sa isang banda, nauunawaan ko po ba't nila pinakikiusapan si PRRD. Kasi out of desperation. Dahil grabe na nangyayari sa admin ngayon, kailangan talaga nila ng leader. Kailangan nila may tatakbo sa Senado. At si Tatay Digong talaga ang nakikita nila doon. Kung magme-mayor siya, maiinggit na naman kami sa Davao, mabuti na naman ang Davao. O, di ba? O, kaya nga sabi ko, makalipat na kaya ng Davao. Yun po yun. Pero kung sarili ko iisipin ko lang, personal agenda ko, gusto ko tumakbo si Tatay Digong. Kasi talagang kawawa naman tayo. Pero kung iisipin ko si Tatay Digong, isipin ko parang tatay ko siya, pahinga ka na. Enjoy mo yan, magkape-kape ka. Kasi nakwento niya nung na exclusive interview ng Banatero si Tatay Digong naikwento niya sa amin, eto na pagod na ako. Alam mo ba para akong clerk? Ang presidente pala ay parang clerk. Araw-araw ganyang kataas ang pinipirmahan ko. At ayokong inaasa ito doon sa aking mga assistant. Gusto ko ako mismo nagche-check, ako mismo nagbabasa, binabasa ko isa-isa at pinipirmahan ko ako mismo. Alam mo, naniniwala ako sa sinasabi niya. Bakit kanyo? Ugali ng abogado yan. Abogado po kasi tatay ko. Ang busisi nun. Yung isang word na mali, bubusisiin niya yun. Kasi para sa kanila, ebidensya yan. Ganyan po ang abogado mabusisi. Hindi yung, misis, misis ko, pirmahan mo yan. Ganyan. Oo, ganun. May ganun di ba? Ikaw na, honey, ikaw na pumirma niyan. Hindi. Siya mismo. Isipin mo araw-araw. Ngayon, sinasabi niya, nakakapahinga ako paggising ko. Relax lang ako. Hindi yung magbabasa ako. Dami kong sasabi. Dami kong pipirmahan. May interview, etc. etc. So, naaabot ko si Tatay Digong. Kung iisipin ko ang sarili ko bilang botante, gusto kong tumakbo si Tatay Digong. Pero kung iisipin ko na parang tatay ko siya, ayoko na. Pahinga. Kasi nagawa mo na lahat ng tulong sa aming mga Pilipino. Focus ka na lang sa family mo. Kasi mas matagal pa niya atang kasama itong mga Pilipino kaysa sa family niya. Normal yan kasi pagka ikaw ay talagang nagtatrabaho ng mabuti sa iyong pamilya. Yan nga yung sinabi ni Isko yung pamilya niya, hindi niya nabigyan ng oras. Ang nabigyan niya ng oras yung mga Manilenyo, mga Pilipino, di ba? Kaya ayaw niya na sanang tumakbo. Yan ang huling message ni Isko sa amin. Same thing kay Tatay Digong. Enjoy mo yung family mo. Kaya naman po napunta tayo dito. Ito pakinggan ninyo. Kung tatakbo man siya, gusto niya doon lang sa Davao. Andun lang siya, paikot-ikot. Hindi siya parang na ang dami binabasa. Ang gusto niya kasi, pag may lasing, sinabi niya yan, pag may lasing, nagwala, pupuntahan niya, on the spot, babatukan niya. Ganun po sinabi ni Tatay Digong sa amin. Hindi ko na lang, walang nag-record, kasi kung nakita niyo yung record, naku, matitindi. Gusto niya action. Action man po si Tatay Digong. Siyempre, mas madali yung para doon sa Davao, Mayor. Yan po ang initial
na binanggit sa amin at sa tingin ko yan ang mangyayari. Ngayon, nawalan tayo ng isang Duterte sa Senado, kung sakaling mangyari yan. Kaya pakiusap ko, huwag kang magagalit sa akin, ha, pero alam mo kailangan ka talaga namin. Hindi ko po kayo pinangungunahan, hindi ako nagmamagaling. Huwag kang magalit sa'kin sir, pero I think it's about time, Mayor Baste, tumakbo ka bilang senador. Kasi kung wala na tayong aasahan sa Senado, gaya ng sabi mo, wala man lang nanindigan sa Senado, eh, pilitin po natin pasensya Mayor Baste, alam ko, kakagalit mo ito. Kasi ako mismo nagtanong sa kanya yung may exclusive interview kami sa kanya. Ako nagtanong nun, "Tatakbo po ba kayo?" Ayaw niya. At alam ko ayaw niya yun. At ayaw niya yung tanong na yun. Ayaw niya yun. Sabi niya, "Dito lang ako, mahal ko Davao. Dito lang ako." Naunawaan ko kayo, thank you, mahal mo Davao. Pero I think it's about time you step up. Mahalin mo na buong Pilipinas, 'di ba? Kailangan, eh. Naku baka magalit sa'kin 'yan, baka ako naman ang banata ni Mayor Baste. Wag po Mayor, pero pakikiusapan ko lang 'tong mga viewers natin, tulak natin si Mayor Baste. Kasi kung hindi ako ayoko namang itulak na si Tatay Digong, kasi tinulak na namin nung nag-meeting, ayaw talaga, eh. Mayor na lang siya, kung magme-mayor siya, ikaw ang mayor, dito ka na sa Senado, Mayor Baste. Mas malawak ang matutulungan mo buong Pilipinas. Yes, we know kasi ang plano ni Mayor Baste, gagawin niyang parang Japan ng Davao, gano'n po ang kanyang pag-iisip. Very potential po, malapit sa katotohanan yung plano ni Mayor Baste, pero unahin mo muna buong Pilipinas. Anyway, ang Davao, 'pag andun naman si Tatay Digong, andiyan naman yung tatay niyo, andiyan naman si PRRD, maayos pa rin ang Davao. Hindi naman kayo mang-aano diyan sa Davao, gaganda at gaganda pa rin ang Davao. Mababakante naman yung Senado, kulang-kulang na nga ang tatakbo, kulang-kulang na nga ang may yagbols. Lahat gusto mag-uniteam, 'no. Sana kaisa ko po kayo, Sige nga gusto kong malaman, sino kaya ang puwede kong maging kaisa rito na tawagin nating mag-senador si Mayor Baste? Yung mga gusto lang ang mga kaisa, ha? Sige nga press 1 para pakita natin 'to kay Mayor Baste, ang daming nananawagan, Yung kaisa, yung mananawagan kayo, press 1 lang po. Press 1 para mabilis. Press 1 na gusto niyong tumakbo si Mayor Baste as senador. Ayan, ano na po natin ito, ayan Mayor Baste, hindi ko po alam kung kayo po ay nakikinig sa aking live, 'no, pero ang dami pong gustong tumakbo kayo, Naku, baka magalit sa akin si Mayor Baste nito. Mhm, pinangunahan ko siya. Pero ano, out of desperation, Mayor, kailangan namin ng Duterte. Kailangan namin ng Duterte sa legislative. Kita niyo naman siguro, 'di ba? Baka makalusot pa yang PI na 'yan. Hawak na nila ang Kongreso, mukhang mahahawakan pa nila Senado. Hmm. Ayan, Mayor Baste, ang dami pong gustong tumakbo po kayo. Ayan, sana alam kong alam niyo naman na maganda ang patutunguhan ng Davao. Nandiyan naman yung tatay niyo, eh. Siyempre masakit din sa kanya iiwan niya yung Davao, 'di ba? Pero mas marami kayong matutulungan 'pag ano, nationwide. Ang dami Mayor Baste, ang daming nakikiusap, sana pakinggan niyo naman po kami. Pakinggan niyo 'tong mga gusto kayong maging mayor.
Nakita namin yung tapang niyo sa katunayan. If I have a choice, gusto ko siya nga ang tumakbo sa 2028 bilang presidente. Kaya lang bata pa, eh. May edad 'to, may age limit 'to, eh, alam ko, eh, 'no? Che-check nga ho natin, 'di ko nache-check kung pasok si Mayor Baste. Pero wag muna natin pag-usapan yung presidential election, eto muna tayo, 2025. Kailangan natin si Mayor Baste. O sabi dito, "Okey lang boss kung si Tatay Diggs mag-mayor, Senator Baste, kahit yung Davao City ako." O 'di ba? O ayan, binibigay ka ng mga taga Davao sa amin. Kasi siguro nakikita rin naman ng Davao na talagang ipahiram niyo naman sa'min, pambihira kayong mga taga Davao, oh. Pakiusapan niyo rin si Mayor Baste, pahiram naman. Alam mo ang hirap makakuha niyan. Kung puwede kikidnapin ko, gawin kong mayor dito sa lugar namin, 'di naman puwede, 'di ba? Oh, pakiusapan niyo rin mga taga Davao, pahiram niyo rin sa'min. Wala, eh, wala ng tapang, eh. Tingnan niyo yung tapang na binitawan niya sa Maisog, tapang talaga yun, eh. Mayor Baste, Dayang PRRD, sakto. Alam mo sa tingin ko lang, sa lahat ng anak ni PRRD, si Mayor Baste ang may kahalintulad. Siya yung pinakadikit ng, ugali kay ano eto opinyon ko lang naman, 'wag pong magagalit yung ibang anak ni PRRD. Sa tingin ko lang naman, si Mayor Baste yung may potensyal na maging, yung tapang ba nung tatay niya. Hindi ko sinasabing duwag yung iba, pero yung ano, eh, action man, walang edit-edit ng sinasabi, diretso, eh, Tatay Digong na PRD na PRRD. Hmm. Oh, "We need you Tatay Digong sa Davao," sabi dito, "Senator Mayor Baste kahit taga Davao ako, pahiram namin si Mayor Baste." Ayan, maraming salamat. Panawagan din 'to sa mga taga Davao. Tulungan niyo naman po kami na taga ibang lugar. Pahiram niyo naman si Mayor Baste. Ah, napakinabangan niyo naman. Puwede bang kami naman ang makinabang? Ibabalik din namin sa inyo, malay ninyo, 'di ba? Oh, sa 2028 siya ulit ang mayor. Tulong-tulong na lang po tayo, tulungan niyo na rin kami. 'Pag hindi niyo kami tinulungan, kumbinsihin si mayor, lilipat kami diyan. Magugulo ang Davao, magta-traffic sa daming pupunta diyan sa Davao. Oh, kami mga taga-Labas, mga taga-Luzon, punta na kaming ano, Luzon, Visayas, punta na kaming Davao, diyan kami manirahan. Oh, type niyo. Ang gugulo pa naman namin, lalakas pa naming kumain. Dura pa kami ng dura sa kalsada. 'Di ba bawal diyan 'yun, Inom pa ng inom sa kalye, bawal din diyan. Oh, sige manggugulo kami sa Davao 'pag 'di niyo pinahiram si Basti sa amin. Diyan kami lilipat, ha? Hindi ko po kayo tinatakot, tutuluyan namin 'yan. Gugulo pa naman, naku, tuloy natin. Hindi raw niya kinukonsulta ang kanyang desisyon sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang walang consultation na with the former President Duterte. Sa akin lang yon. Pero may balak ba siya magbitiw bilang Vice President? Teka muna 'yan, unahin natin. Hindi daw alam ni PRRD yung pagbitaw niya as DepEd Secretary. At sa tingin ko yun naman talaga ang totoo. Kasi kahit si Mayor Baste, sinabi niya sa amin yan, basta pagdating sa politika wala silang pakialaman. So totoo yan, totoo yang, ako naniniwala ako diyan. Eto pakinggan natin yung susunod. Magbibitaw ba si VP Sara as Vice President? Walang discussions about resigning sa Office of the Vice President. Ayan, huwag kang magre-resign VP Sara. Alam mo kung bakit? Kasi yung DepEd, yung secretary, bigay lang yan ng executive, bigay yan ni Marcos. Yung DepEd, yung pagiging secretary mo diyan. Pero yung Vice President, huwag kang magre-resign kasi bigay yan ng taong bayan.
Mandato po yan. Boto yan. Hindi yan palimos kay Marcos. Sa katunayan, mas malaki pa ang boto mo kay Marcos. Sa katunayan, kung tumuloy kang bilang presidente, ikaw ang presidente, no way mananalo si Marcos sa'yo. Alam niya ng mga bangag vloggers, alam niya ng mga sagigilid vloggers, alam niya ng mga dilaw vloggers, alam nila lahat yan. Kaya nga grabe ang insecurities nila sa'yo. Grabe ang insecurities nila sa Duterte because they know yung kanilang position in a way is a fake position. Dahil lang yan sa mga Duterte. Kaya takot sila, praning sila, insecure sila. Kaya huwag ka magre-resign. Huwag mong bastusin ang boto ng taong bayan. At maganda tong narinig ko sa kanya. Hindi siya magre-resign as Vice President. Ngayong wala na siya sa gabinete, saan na nga ba guguguli ng bise ang kanyang oras? Nakatutok na tayo ngayon sa Office of the Vice President. Meron kaming 10 projects sa Office of the Vice President. Para sa Yan, ito, ang ganda ng sinabi niya. Ha? Ang ganda ng sinabi niya. Nakatutok po kami sa Office of the Vice President. Meron silang 10 projects na nakatutok sila. Gawin mo yan, VP Sara. Yan ang ipakita mo sa mga taong naninira sa'yo. Pati leeg nyo pinansin, pati asawa nyo pinansin. Mga wala yang kasing utak. Kung ano-anong kinakalkal nila. Ginagawa nilang peke. Bayad yan. Ha? Gusto nyo yung katunayan? Punta kayo kay Boss Dada, kay J. Guevara. Bayad yung mga yan. Okay? Tuloy mo yan nang makita ng taong bayan, iba ang trabaho mo sa kanila. Hindi ka bumabiyahe pero may resulta. Ipakita mong kakaiba ka, Mayor, VP Sara. Tuloy mo yan. Pero higit sa lahat, total nagsasalita ka na, we hope makapunta ka ng Maysug. Kahit di ka magsalita, just your mere presence is a big statement. Sana kahit paminsan, makapunta ka ng rally, di ba? Or kahit Zoom lang, meron ka mensahe sa Maysug, malaking bagay na po yan. Malaking statement na yan na nagiging aktibo. Hindi naman kasi kailangan nandudong ka parati. Naunawaan ko na busy ka rin at again, sabi ko nga, hindi ko naman kinakahon na pag wala ka doon, wala kang silbi. Pag nandun ka, may silbi ka. Hindi po ganun. Paminsan nandun ka or yun nga, Zoom. May message ka sa taong bayan. Yan po inaantay namin and hopefully, linyahan na po natin. Linyahan natin yung para sa taong bayan. Kasi po, papasok na po ang 2025 and we know magkakalipatan. Kung ako lang masusunod, eto sa akin lang opinion, ha? VP Sara, dapat po, it's about time magtayo ka nung totoong unity team. Yung sa'yo. Yung totoo. Hindi yung katrayduran unity, kaek-ekan unity, yung pagkatapos pakinabangan ka, trinaydor ka pa, pagkatapos kang pakinabangan, tinatraydor pa yung tatay mo, pagkatapos kang pakinabangan, tinatraydor ang bayan, buo ka ng unity team. Yung sa'yo mismo, yung maninindigan. Hindi yung hindi mo natin alam nasa kaliwa ba siya o nasa kanan. Ikaw ba ay para sa bayan o sunod-sunuran sa ayuda? Ikaw ba ay para sa Pilipinas o sunod-sunuran sa proyekto? Ikaw ba ay para sa Pilipino or ikaw ba ay para sa Prime Minister? Buo po sana. Sana lang naman yan. Ipakita mo yung difference ng unity mo sa binuo nilang unity team. Ipakita mo rin yung sa mga proyekto mo. Yung hindi puro daldal, pero maraming nabibigyan ng trabaho. Lagi kong sinasabi, asa tayo sa resibo. Ipakita mo yung gawa
kahit anong bakbak na gawin nila, kahit pati yung kay Roque, katulad ng kay Roque, maraming kasamang lalaking pogi, wala silang magagawa. Basta nakikita nila yung trabaho mo, magmumukha lang silang inggitero. Kaya nga, ipakita mo yon, gawin nyo po yun, at kaming mga vloggers nasa likod nyo. Ipapakita namin to. At alam po ito ni VP Sara. Walang bayad dito. Ha? Ito, literal. Malakas ang loob kong sabihin ito. Walang inaabot ang Duterte ni piso. Kaya matibay ang tingin ko dito sa paninindigan ng Duterte. Bakit? Organic. Kaya pag kami pumuri talaga at pinakita namin yung ginagawa mo, malalim yun. Bakit? Organic, hindi bayad.